Hello everyone and welcome sa isa na namang video, and I'm sure yung mga nanonood sa atin, Marion, mga excited kasi balita ko parating na yung mga 13th month and Christmas bonus nila. Sa mga employees, talagang very exciting yung holiday or Christmas holiday season kasi ito talaga isa sa mga inaabangan nila. Hindi katulad ko na negosyante na naku, kailangan ko pala mag-budget para sa 13-month pay ng mga staff ko. But of course, natutuwa rin ako kasi masarap makita yung mga staff mo, mga employees mo na nag-e-enjoy at they're really looking forward, no? Kung paano gagastusin yung kanilang Christmas bonus at 13th month pay. And yan talaga yung reason kung bakit natin ginagawa itong video na ito. Dahil gusto natin silang bigyan ng tips kung ano ba yung dapat gawin doon sa marireceive nila na extra money ngayong Pasko, no? Ngayong holiday season. So, I hope ay makatulong sa inyo itong mga tips natin. And ano bang first tip na pwede mo ibigay, Marion? Simulan natin sa pagbayad sa mga utang na, na kailangan bayaran. Oo naman. Doon sa 13th month pay o extra money na yan, syempre gusto natin mawala yung iniisip mo ba na kailangan bayaran, di ba? At dahil may extra cash ka na, pwede mo itong gamitin bilang advance payment, no? Kung meron namang ganon, i-advance payment nyo na yan doon sa outstanding payable ninyo. Oo. Hindi lang utang yung binabayaran nila, yung stress din, no? Oo. Tinatanggal nila yon. Lalo na kung meron silang utang sa mga kaibigan nila, siguro sa tingin ko, ito na yung time na bayaran nyo yung mga hiniram nyong pera sa mga kaibigan ninyo para hindi kayo, para maging okay yung kanilang relationship sa Pasko, no? Magbati na sila. Oo, para merry ang Christmas. Diba? Yeah, tama. Sa kaibigan ninyo, na may utang kayo at okay na kayo, 'di ba? Sabay kayo magse-celebrate ng Pasko na walang hiyaan. Oo, hindi nagpaparinig online ng mga may utang diyan. Walang post na Pasko na ngayon pero hindi pa bayad sa utang. Walang ganun. Tama. I think maganda yung first tip mo na unahin yung mga loan. Kung pwedeng mag-advance payment na, no? And kung meron tayong mga utang sa mga kaibigan, kamag-anak, siguro yun din priority para rin mas maayos yung ating relationships. And kung okay na sila doon sa utang, I think, or wala silang utang, I think ang magandang next tip natin ay i-save yung Christmas bonus, no? Yung 13th month pay. Itabi natin siya sa ating savings, especially kung wala silang emergency fund. Maybe this is your opportunity to start building your savings. Yung iba kasi, eksakto lang yung gastos sa isang buwan dun sa sinisweldo. So, mahirap yun pag wala kang ipon, pag may emergency ka, wala kang pera. So, kaya siya 13th month pay, it's basically extra money. So, this might be the opportunity for you to save for an emergency fund para next year, less yung stress mo, less yung worry mo na, naku, pag may nangyari, pag nagkasakit ako, wala akong pera na pampagamot. So, maybe it's time for you to start building your savings and start saving for your emergency fund. Pag sinabi pang emergency fund, Fitz, ano ba yung ideal emergency fund? Gano'ng kalaki, no? You can start at 6 months worth of your expenses. So, kung gumagastos ka ng 30,000 pesos per month, dapat mga around 180,000 pesos yung iyong emergency fund. So, medyo malaki, but again, hindi natin kasi alam kung ano yung mangyayari. So, it's always good to have yung savings na pwedeng madukot anytime, no? So, save for the rainy days. Tama, diba? tama. At kapag nagkaroon na tayo ng emergency fund, ano pa yung pwede natin gawin dun sa 13th month pay? Pwede natin yung gamitin for investing, di ba? Ito, napakarami natin interested talaga sa investing. At kapag may 13th month pay, yes, marami po tayong iba't ibang mga investment products, investment funds available. Maliban dyan, baka ito na rin yung chance na i-considera yung extra sources of income. Gawing puhunan sa negosyo. Oo, di ba? Nandiyan na rin yung freelancing, di ba? Mula sa bahay, di ba? Online freelance lang siya. Home-based business or online freelance. Oo, no? Kung gusto na mag-online freelancing, tapos
kailangan nila bumili ng gadget, pwede nilang gamitin yung 13th month pay or Christmas bonus para bilhin yon. Oo, di ba? At malaking tulong yon na may extra income mula sa home-based business or online. Side hustle. Para lang sure tayo, di ba? Pang-combat na rin sa inflation. Tama. Oo. Kasi, syempre, yung 13th month pay, once a year lang yan napasok. Pero kung ginamit mo yung 13th month pay mo, ininvest mo para mag-create ng home-based business or side hustle, at least next year, meron kang extra income every month. Kasi hindi lang yung 13th month pay yung inaabangan mo na extra money. Nag-create ka ng additional source of income. And yun nga, pwede rin kasi talaga siyang i-invest, diba? I-invest sa mga stock market, mutual fund, bonds. So whatever that could really help it grow more. Especially kung talagang marami kang gustong gawin in the future, may mga financial goals ka. Maganda na nag-i-invest ka as early as you can, no? Tama. Oo. Ang isang natutunan ko sa investing ay yung timing din, di ba? At pagdating sa 13th month pay, I think pwede rin gamitin yung timing pagtingin natin sa kalendaryo, di ba? Kung ano ba yung mga inaabangan na pwede tayong makatipid pa. Oo, tama. And of course, hindi naman natin sinasabi na wag nila gastusin yung kanilang 13th month pay. Ang sinasabi natin is i-prioritize lang. And of course, you have all the means to actually use it for shopping, no? And spend it for the holiday celebration. Siguro ang tip natin dyan is i-maximize nila yung mga promos. Ako, yun yung gustong-gusto ko pag holiday season, di ba? Ang daming sale, ang daming promos, maraming bazaar, mga tiyangge, may mga 11-11, 12-12. So, gagastos ka na rin lang, magsha-shopping ka na rin lang. Then, make sure na abangan mo na tong mga special day na mga sale, no? Kasi dito sila makakatipid. So, hindi lang tayo basta-basta gagastos. Kasi ang sarap gumastos dahil nakita mo, ang dami mong pera. Pero, we still have to be smart with how we spend it. Make sure na you take advantage of the promos and sales, yung mga bazaar and mga tiyangge, no? Siyempre, doon mura din yung mga benta. So, kung bibili tayo ng regalo or magbibili tayo ng item for ourselves, regalo para sa sarili natin, then take advantage of that para makasave din sila sa gastos nila. Ang discount, kahit kaano man kalaki yan, it's still a discount over the standard retail price. Yes, diba? tama. Oo, makakatipid pa rin. So, subukan natin yan. Pasukin natin. Abangan natin yung mga sale na ganyan. Oo. May last tip ka ba, Marion? Oo. At ang last tip natin is to plan and budget yung holiday expenses na meron tayo. Nabanggit ni Fitz kanina na yun nga, yung pagbili ng mga regalo kapag may sale. Ang next question dyan, kanino mo ibibigay, di ba? Sino ba yung mga bibigyan mo na regalo? Oo. Kasi maganda na alam natin kung ilang tao yung pagbibigyan natin ng regalo. Kasi pang-control din yan sa budget natin, di ba? Kunwari, bibili ka nga sa bazaar o sa sale, ilang piraso ba yan? Tama, diba? tama. Kung kunwari, 20 pieces, kasi 20 yung kaibigan o kamag-anak na gusto mong pagbigyan. Tsaka, siguro, rough estimate na rin magkano yung gagastusin sa Noche Buena, Medianoche, mga celebration, ano ba yung mga family tradition. Katulad kami, kapag Pasko, may family reunion sa probinsya. So, syempre, yung travel expenses, kailangan binabudget din. And, oo, pag holiday season, meron 13th month pay and Christmas bonus. Iba nga may 14th, 15th month pay. But also, tumataas din yung expenses. So, make sure na binabudget yung holiday expenses, no? Ilista yung mga, mga gagastusin. So, I hope marami kayong natutunan dito sa ating video at marami kayong mga nakuha na tips kung paano nyo gagamitin or gagastusin at anong gagawin ninyo sa 13th month pay at Christmas bonus ninyo. So, just to summarize, of course, ang una-una, i-prioritize natin yung pagbabayad ng utang. We have to manage our debt. Pangalawa, i-save natin. We try to build or increase our emergency fund. And then, we can also use it as an investment or capital for a home-based business or even formal business that you
have always wanted to put up. Ngayon, kung gusto niyang gastusin, gusto niyo mag-shopping, you want to spend it, then take advantage of the sales and deals and promos during the holiday season, no? Tingnan nyo kung kailan ba yung mga bazaars and mga tiyangge sa era ninyo kasi malaking savings din yung makukuha ninyo pag dun kayo bumibili. And lastly, i-budget nyo na, plan out your expenses for the holiday season. Hindi lang naman yung food and gifts, but also possibly yung mga travel and mga kailangan mong gawin during the end of the year. I-budget mo na siya. Take advantage of the season na maraming sale and makakatulong ito sa inyong finances. Just to make sure na pagdating ng New Year ay handa na yung iyong finances para mas lumaki pa siya for the coming year ahead. So, I hope ay nakatulong itong mga tips na sinare namin sa inyo. Sana nagustuhan ninyo itong aming video na to, parang paghahanda sa 13th month pay na makukuha natin. Sana panoorin nyo pa yung ating ibang mga video dahil pinaghirapan natin gawin tong mga videos na to. Hanggang sa susunod, maraming salamat. Bye-bye. Bye.